Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, October 14, 2025, Tuesday. Ang low pressure na binabantayan natin sa may timog silangan ay patuloy na lumalapit at anumang oras ito ay posible ng maging isang bagyo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Nakikita din ang posibilidad ng paglakas nito habang binabaybay ang karagatang Pasipiko. Alamin natin ang pinakabagong detalye dito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Ayon sa ulat ng Pag-asa, ang easterlies pa din ang kasalukuyang nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Ang easterlies ay mainit na mahalumigmig na hangin mula sa Pacific Ocean na karaniwang nagdudulot ng mainit na panahon sa umaga, ngunit malalakas na buhos ng ulan at thunderstorm sa hapon at gabi, lalo na sa silangang bahagi ng bansa. Para sa mga residente ng Metro Manila, Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque at Oriental Mindoro, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Ang ganitong panahon ay maaaring magdulot ng flash floods at pagguho ng lupa, lalo na sa mga mababang lugar at bulubunduking komunidad. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas, magiging bahagyang maulap hanggang maulap ang kalangitan na may isolated rain showers dahil pa rin ito sa easterlies. Karaniwan itong mangyayari tuwing hapon at gabi, kaya't patuloy ang paalala sa lahat na maging handa sa biglaang pagbaha at thunderstorm. Sa Mindanao, localized thunderstorm pa rin ang iiral, kaya't maaaring makaranas ng panandaliang malakas na ulan sa ilang lugar. Kahit walang bagyo, hindi dapat baliwalain ang ganitong kondisyon dahil maaari pa ring magdulot ito ng pagbaha at landslide. Sa lagay naman ng hangin at karagatan sa Luzon at Visayas, iiral ang banayad hanggang katamtamang hangin mula silangan hanggang hilagang silangan na may slight to moderate coastal waters at taas ng alon na mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa Mindanao naman, banayad hanggang katamtaman ng hangin mula hilagang silangan hanggang hilaga na may taas na alon na 0.6 hanggang 1.5 meters. Pinapayuhan ng mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat sa paglalayag, lalo na kapag may malalakas na thunderstorm na biglang pumuputok sa hapon at gabi. Batay naman sa latest tropical cyclone update na nilabas ng Pag-asa, sa week 1, October 13 hanggang October 19, wala pang nakikitang tropical cyclone like vortex or TCLV na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Gayunpaman, ayon sa forecast, may TCLV-1 na nabuo na posibleng pumasok sa silangang bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan kikilos ito papalapit sa Northern Luzon at may mataas na posibilidad na maging ganap na bagyo ngayong linggong ito. Sa week 2 naman, October 20 hanggang October 26, sinasabi sa forecast period at nakikita ng mga modelo ang TCLV-1 na tatawirin ang Northern Luzon bago ito lumabas ng PAR patungong Vietnam Hainan area. Patuloy din ang mataas na chance na ito ay maging isang bagyo, kaya mahalagang bantayan ang magiging galaw nito. Sa kabuuan, malinaw na may banta ng bagyo sa loob ng 2 linggong forecast period. Ibig sabihin dapat maging alerto ang mga nasa Luzon, lalo na sa hilagang bahagi, sa posibleng epekto ng malalakas na ulan at hangin sa darating na mga araw. Batay naman sa mga pinakabagong datos mula sa international weather models, ang low pressure system na minomonitor natin ay patuloy na kikilos pahilagang kanluran. Ayon sa paunang projection, inaasahan itong papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility sa pagitan ng Wednesday at Thursday ngayong linggo. Habang ito ay nasa karagatan, inaasahang mag-i-intensify ito at magiging isang ganap na bagyo. Kapag pumasok nga ito sa PAR, ito ay tatawaging Bagyong Ramil. Sa pinakabagong forecast track, medyo lumihis ng bahagya pababa ang direksyon ng bagyo kumpara sa mga naunang forecast. Kung noong una, sa Taiwan ito dadaan, ngayon ay mas malapit na ito at mismong sa extreme northern Luzon. Ibig sabihin mas mataas ang posibilidad na makaranas ng malalakas na ulan, matitinding hangin at posibleng storm surge ang mga probinsya sa hilagang dulo ng bansa sakaling hindi magbago ang takbo nito. Gayunpaman, mahalagang tandaan na habang malayo pa ang bagyo, mas mataas ang posibilidad ng pagbabago sa forecast track at intensity. Habang ito ay papalapit, mas tumataas ang accuracy ng mga forecast. Kaya para sa mga lugar na malapit sa posibleng dadaanan ng bagyo, mahalagang maging alerto at simulan na ang paghahanda habang maaga pa. Update din tayo sa mga kaganapang lindol na nangyayari sa ating bansa. Sa nakalipas na 2 araw ay patuloy pa rin ang paggalaw ng fault lines sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas dahilan ng mga aftershocks
at mga precautionary measures ng mga lokal na pamahalaan. Simulan natin sa Visayas Region. Kahapon October 13 ng madaling araw ay tumama ang isang magnitude 6.0 na lindol sa Bogo City sa Cebu. Ramdam ang malakas na uga sa mga karatig bayan gaya ng San Remigio, Tabuelan at Sogod at maging sa ilang bahagi ng Central Visayas. Ayon sa ulat ng PBOX, ito ay isang tectonic na lindol at may katamtamang lalim. Wala namang naitalang tsunami alert ngunit marami ang lumabas ng bahay sa takot sa posibleng aftershock. Ilang oras matapos nito ay naitala ang isang magnitude 5.7 na aftershock sa parehong rehiyon. Ito ay bahagi ng mas malawak na seismic activity ng Cebu at Bogo Fault Zone na aktibo na mula pa noong September 30 kung saan tumama rin ang isang magnitude 6.9 na lindol. Ayon sa mga eksperto, maaaring tumagal pa ng ilang linggo ang aftershock sequence kaya't hindi dapat maging kampante ang publiko. Paalala ng PBOX na kahit mahina o katamtaman ng lakas ng aftershock, maaari pa rin itong magdulot ng pinsala lalo na sa mga gusaling may bitak o structural damage na dulot ng mga naunang lindol. Samantala, patuloy din ang nararanasang mga aftershock sa Mindanao region matapos ang malalakas na lindol noong October 10 sa Davao Oriental. Umabot na sa mahigit 1,200 ang kabuuang aftershock na naitala ng PBOX hanggang October 13. Ilan sa mga ito ay may magnitude na aabot sa 5.8, 5.3 at 5.0. Karamihan ay naramdaman sa Davao Region, Caraga at Soxargen. Bagaman hindi kasing lakas ng main shock na magnitude 7.4 at magnitude 6.8 noong October 10, ang mga aftershock na ito ay sapat para muling maramdaman ng mga residente ang pag-uga. Kaninang madaling araw nagkaroon ulit ng magnitude 4.40 na aftershock sa Manay, Davao Oriental. Marami pa rin ang nananatili sa mga evacuation centers sa Davao Oriental habang nagpapatuloy ang structural assessment ng mga nasirang bahay at gusali. Sa Luzon naman, pansamantalang sinuspinde ng provincial government ng Laguna ang lahat ng face-to-face classes sa buong lalawigan simula October 14 hanggang October 31 bilang precautionary measures laban sa mga posibleng epekto ng patuloy na seismic activity. Sakop ng suspensyon ng parehong pampubliko at pribadong paaralan, sa panahong ito ay ipatutupad ang alternative delivery mode gaya ng modular learning at online classes upang hindi maantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Malinaw na hakbang ito ng lokal na pamahalaan upang bigyan ng panahon ang mga paaralan na masuri ang structural integrity ng mga gusali bago payagang magbalik ang mga estudyante sa kanilang mga silid-aralan. Bilang bahagi ng paghahanda, mas pinaigting din ng mga ahensya ang pag-inspeksyon sa mga infrastruktura at paaralan sa Cebu, Davao Oriental at iba pang lugar na nakaranas ng pagyanig. Layunin nitong matiyak na matatag pa ang mga gusali sakaling magkaroon ng panibagong lindol. Kasabay nito, pinapaalalahanan ng mga lokal na pamahalaan ang publiko na maghanda ng emergency go bag na may lamang tubig para sa 3 araw, pagkain, flashlight, baterya, power bank, first aid kit at mga mahahalagang dokumento sa waterproof na lalagyan. Mahalaga rin ang regular na earthquake drills lalo na sa mga paaralan at komunidad para maging pamilyar ang lahat sa tamang paraan ng paglikas sa panahon ng lindol o aftershock. Paalala rin sa mga nakatira sa baybayin na maging alerto sa anumang abnormal na pagbabago sa galaw ng dagat. Kahit walang tsunami warning, ang biglaang pag-urong ng tubig dagat ay maaaring maging senyales ng panganib kaya't agad lumikas patungo sa mas mataas na lugar kung kinakailangan. Sa panahon ng kalamidad, bagyo man yan or lindol, ang pagiging handa at alerto ang pinakamabisang sandata. Huwag magpakampante, makinig lamang sa mga opisyal na abiso ng Pag-asa at PBOX na ibinabalita din natin dito sa channel at syempre sa mga lokal na pamahalaan. At siguraduhin na alam ng bawat miyembro ng pamilya ang tamang gagawin kapag may lindol. Manatiling alerto, maghanda ng maaga at tulungan ang inyong pamilya at komunidad na maging ligtas.